Magandang umaga sa inyo lahat. Makakaupo na po tayo. Kumusta kayong lahat? At May I have your attention, please? sana, Worship at will be alam starting ko, in 1 magaganda pa minute. rin tayo. Please Diba? take this opportunity. So good morning, blessed Sunday to everyone. At ganun din sa ating mga kapatiran na nakasubaybay sa ating FB page at sa ating YouTube channel. So, bago ang lahat, nais ko munang batiin ang ating kapatiran sa 211 Ministries Masbate. Oy, nagse-celebrate sila ngayon ng kanilang fifth anniversary na ng Church 211 Ministries sa Masbate. At ngayon ay andun ngayon, kasama nila ngayon ang ating butihing Pastor Janice at saka si Sister Led. So, happy anniversary sa inyo mga kapatid sa 211 sa Laguna, Masbate. So, nakalagay dyan, no? You are invited. Oh, invited tayo lahat. So, invited tayo. Actually, tinanong ko si Pastor D kahapon. Sabi ko, meron ba kayong meron ba kayong if all you can eat yan? Tinatanong ko. Sabi nga, meron naman bro. Pero huwag ka mag-alala. Meron din kayo dyan eh. Wow! Meron din pala tayo dito. So, bakit? Ano kaya yung eat all you can na yun dito sa ating? Kasi meron sila doon, meron din tayo dito. Happy! Happy lahat, di ba? So, okay. So, happy anniversary muli at magandang umaga sa ating mga nakasubaybay at nanonood dito sa ating sa FB page at saka sa YouTube. Okay? So, umpisahan na natin. Nabanggit ko mga kanina na tinatanong ko si Pastor D kung mayroong eat all you can. Sabi na, meron. Ayun, meron din dito. So, ngayon, nasa ikalawang linggo na tayo ng ating buwan. So, nandito pa rin tayo sa series natin ng The Power of With Him. Okay? So, dito sa ating series, nakafocus tayo sa mga character, Bible character, na kung saan namuhay sila, gaya din natin, na yun nga lang, o kaibahan meron silang evidence na nabuhay sila na ang Lord ay nasa kanila with them. So ngayon, tingnan natin sino yung mga characters na yon na gusto nating pag-aralan, gusto nating makita, tayo ng kung ano ba yung nangyari sa kanila, kung ano ba yung ginawa sa kanila ng Panginoon. Okay? So, tuloy tayo. At ayaw para makita natin, ako pala. So, para makita natin. So, yung first Sunday natin, last Sunday, ang series natin, The Assurance of the Unknown. So, si Jesus as human minister. So, napag-aralan natin doon at narinig natin kung paano yung mga issues sa buhay natin ay merong kasagutan. Diba, narinig natin yun. Tapos yung narinig din natin doon, so with Him, all these, yung mga unsure, all the unsure are sure. So, di ba? So, naandun yun eh. Doon natin nakita yung assurance of the unknown. Kasi nandito pa tayo, so yung future hindi pa natin nararating. So, ngayong araw na ito yung sinasabi ko, na sinabi ng Pastor Kim, meron sila sa Masbate na eat all you can, pero meron din tayo dito. Ito ang ating series for today. Eat all you can in the season of hunger. So, ang ating character dito ay si Joseph the Dreamer. So, pag-naaralan natin sila, ano ba ang nangyari? Ano ba ang kwento ng buhay ni Joseph? Ano ba ang nangyari sa kanya with him? So, with the Lord. So, titignan natin mamaya yan. Sa susunod, peaceful family living during calamity. And then the last one is the clear vision in an unsure direction. So, tuloy tayo. Sa pagpatuloy natin, so kailangan din natin alam natin yung ating purpose. So, kailangan to examine biblical figures who exemplified courageous and steadfast service to God despite
their personal limitations. So, Hey mayroon there. kanya-kanya. Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this Kahit church is all tinatawag about. tayo ng Panginoon, sabi natin, We'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing Huwag journey ako, together. iba na lang. Christ. Pero hindi. Our guide is the Bible Tinawag because ka ni it's the Lord, divine pinapalaman inspired ng word of umpisa God, ka. and it will never take us in the wrong Wala direction. ka pa sa sinapupunan. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually Tumikilis na agad. and that getting to know you is a big deal to us. Pinili ka na. We know that the road is rough Tawag sometimes, ka na niyan. but Kaya, we'll work really kahit hard ano to bring sabihin you natin, practical don't and go. relevant messages to Wala equip tayong and magagawa encourage you kahit through life's ano. ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. Gagawa So, at no matter gagawa who you ang are or Panginoon where ng you've been, paraan. we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, Gawin following Christ kung and ano living yung out kanyang His plan. ipagawa. So, kahit So, na- welcome to ngayon, church. Kahit may personal limitations tayo. Kasi marami kasi hindi ako marunong magsalita, mahiyaan ako. Talaga. Ako ganun din ang sinabi ko noon. Mahiyain po ako. Ako po hindi marunong magsalita. Pero andito po ako sa harapan mo ngayon. So, si Lord ang magbibigay sa iyo. Si Lord ang magbibigay sa iyo ng mga kung ano ang dapat mong gawin, kung paano ka makakatayo sa harapan ng marami para ibigay, ipahayag ang kanyang mensahe. So, and to explore the advantages of divine partnership with God in facing the challenges of 2026. Marami tayong mga pinagdaanan last year, nung napagod na tayo kung ano ang mga ating pinagdaanan. Pero ito tayo, bagong taon, 2026. Another challenges, another year, maraming challenges. Pero, sabi nga, with the divine partnership with God, kaya nating harapin ang lahat nito. O ano-ano man ang pagsubok na darating sa atin. Okay? So, tuloy na tayo kay Joseph. Ito ang ating Bible character for today. Sino ba si Joseph? By the way, siguro naman na alam niyo ang kwento ni Joseph? Naabasa niyo sa Bible o ano? Actually, isa ito sa mga paborito kong kwento. Actually, yung buhay ni Joseph, napanood pa namin ko sa isang play sa teatro sa Meralco. Ang ganda-ganda ng kwento ng buhay ni Joseph. So, tingnan natin ang background. Sino si Joseph? Si Joseph ay isa sa 12 anak ni Jacob. So, pangalawa siya sa bunso. Actually, siya ang paborito ng kanyang papa, ng kanyang daddy Jacob. Kasi bakit? Si Joseph ay ipinanganak nung si Jacob ay old age na. Kumbaga, matanda na si Jacob eh. So, kaya naging paborito niya si Joseph. Kaya nga, ginawan pa niya ito ng damit. Basta ang damit na makulay. Napakamakulay na damit. So, kaya, kasi nga, paborito siya ng kanyang tatay niya si Joseph. So, si Joseph ay called the leadership by God through dreams. So, sa panaginip, tinawag na siya ng panananim. Anong panaginip yun? So, sa panaginip niya, mayroon yung yung bigkis ng trigo, yung sheaves. So, nagbigkis sila ng trigo. Kasi by the way, sila nga pala ay mga shepherds, nasa farmer din sila, nasa bukid. So, yun ang trabaho nila. So, ngayon, one time, nung naginip si Joseph, ang pinakit sa kanya doon, yung mga bigkis na yun, yung mga bigkis ng mga kapatid dyan, nag-bow down sa kanya. Okay? So, ngayon, doon nag-umpisa kung bakit nagalit sa kanya yung kanyang mga kapatid. Sabi nila, bakit galing? Sino ka? Bakit kami magbabow down sa iyo? So, yun ang kwento ng ano. So ngayon, huli natin. Nung si Joseph ay, ito na nga, yung mga trials niya, isa-isahin natin. Nung nagkaisa, nung nasa bukid sila, nagkaisa yung mga kapatid niya na patayin siya. Kasi nga nagagalit yung mga kapatid niya sa kanya. Ngayon din. Kasi nga paborito siya. Nagkaisa sila na patayin. Sumalit yung isang kapatid siya, huwag natin siyang patayin. So, ang ginawa, inihulog ko na lang siya sa balon. Balon na walang tubig. Okay? Doon na lang siya. Inihulog na lang siya doon. Tapos, pero nagbago ang isip nung may dumating na mga
Midianites o Ishmaelites na mga traders. So, ibinenta na lang siya doon sa mga Israelites o Ishmaelites o Midianites para hindi na lang siya patin. O, ginawa nilang ibinenta para maging slave. Tapos, nung ito namang napagbentahan, dinalhin sa Egypt at ibinenta rin si Joseph kay Potiphar. Si Potiphar ang half-time ng glass ng Pharaoh. Okay. So, ano ang trials doon? So, kapag bintangan din siya ng attempted rape ng asawa o Potiphar. Okay? So, ngayon, nung siya ay mapagbintangan, slave siya, nakulong siya for about, pinagsama na yung slave at saka sa imprisonment niya for about 13 years. So, pinagsama na gano'n. Okay? So, yun ang trials ang mayroon sa Joseph. Pero, kahit na gano'n, the Lord is with him. Okay? So, ito. With Genesis 39, verse 2, the Lord was with Joseph. Dito pa lang sinasabi na, and he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. Sa ating mga kawikaan ngayon, pananalita ngayon, si Joseph ay isang houseboy. Kasi lahat ay ginagawa niya doon sa bahay ni Potiphar. So, bahit ang Lord nga ay nasa kanya, kasama niya ang Lord. So, lahat ng ginagawa niya, nagiging maayos. Okay? Maayos, nagiging madali para sa kanya. So, verse 3, when his master saw that the Lord was with him, and the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Okay? So, nagkaroon ng favor kay Joseph. Kasi nga dahil sa ginagawa niya na maayos, dahil kasama niya ang Lord, so nagkaroon ng favor sa kanya na, kumbaga, ipopromote siya. Diba? Kumbaga, magiging in charge ka ng lahat ng aking kung anong meron ako. So Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. Lahat ipinagkatiwala sa kanya. So ganun yung favor, ganun kalaki yung tiwala ni Potiphar sa kanya. Dahil nga, lagi ko sasabihin, the Lord is with Joseph. So lahat, parang wala siyang, hindi siya nag-aalala. Basta sunod lang siya. So naging obedient lang si Joseph. Okay. Tuloy tayo. Ito na nga, the Lord was with Joseph in prison. So na-accuse siya ng attempted rape. So nakulong siya. At ano ang ginawa niya sa prison? So kahit na ando na siya, the Lord is with him pa rin. Magaganda pa rin ang ipinapakita niya sa loob ng hubungan. So the Lord was with him, he showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done. Pero yun, kahit nasa prison na, kahit nasa kulungan na, sa kanya pa rin pinagkakatiwala yung mga lahat na nangyayari doon. So yung warden, wala nang ginagawa. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Success na naman with him. Kasi nga, ganun kaganda ang sa buhay si Lord kasama. Ang hirap kasi wala si Lord sa buhay natin, parang ano na lang, usipin natin. Unlike kung si Lord, itasama natin, may direction, maganda yung direction na ating lalakaran. So ngayon, nung nasa kulungan siya, ang dami naman na ganun ginawa. So kaya nga naging in charge siya. Bumana. So Joseph was blessed with a gift also. Gift talaga niya. Binigyan siya ng gift na makakapag-interpret ng mga panaginip. At isa nga doon, yung staff, yung half-bearer, yung pera o nakasama na kulong, interpret din niya yung anak na yung dalawa. Ito nga, noong time na dumating yung Pharaoh mismo, nagkaroon ng panangin
naalala ng cupbearer na nakalaya na na-interpret yung panaginip. Alam na, meron nga pala Hebrew na nakasama sa kulungan na nakakapag-interpret ng panaginip. So, ang ginawa ng Pharaoh, pinatawag agad si Joseph para interpret yung kanyang napanaginipan. At ang napanaginipan niya, itong matatawang baka na mayroong na maya-maya may sumulpot na bitong mayat na baka at kinain yung matatabang baka. Okay? So, yun ang panaginip ng Pharaoh na walang makapag-interpret kahit yung kanya mga wise men na yung mga magician, hindi ma-interpret. So, dun nga, kaya naalala nung cupbearer, meron akong kilalang Hebrew na marunong, nakakapag-interpret kasi yun ang gift ng Lord. So, ito na nga, pinatawag na siya. So, okay. So, ibig sabihin pala nun, yung 7 matatabang baka na yun yung, kumbaga, kasaganaan. Sa kasaganaan ng panahon na yun. At yung 7 mapapayat, yun yung 7 taon ng taggutom. Okay. So, in-interpret niya yun. So, natuwa ang Parao. Sabi nga, ito na, papasok tayo sa ating series ngayon. Ito yung point number 1. So, gusto niyo bang marinig yung eat all you can? Ito na tayo. So, with him, hunger and famine are not a problem. Okay? Because God is with Joseph, He used him to save Egypt and the nearby lands from a severe famine. During the 7 years of abundance, He prepared and stored food. When famine came, He opened the storehouse and provided food for the Egyptians and people from other nations. Because of his wisdom and obedience to God, no one died from hunger. Ito na nga yun. One time na na-interpret niya yung panaginip ng Pharaoh, sinabi ng Pharaoh, kailangan magkaroon tayo, mag-assign tayo ng isang tao na naging in charge kung anong dapat gawin. At napili nga niya si Joseph. So siya ang naging in charge kung paano mag-store ng mga pagkain para pagdating ng taggutom, meron sila kainin. Ito na. Bumaganap ang taggutom, hindi lang sa Egypt, kundi sa nearby na places na lahat ng lugar, dumating yung taggutom. At dumating yung pagkakataon na mismo yung family ni Joseph, sila Jacob, wala na kapain. So dumating yung time na nagsabi si Jacob sa kanyang mga anak, kumunta kayo sa Egypt dahil meron daw doong pagkain. So dahil nito, bumili kayo ng pagkain. So ano nangyari? So pumunta yung 10 kapatid ni Joseph na mga traitor sa kanya, yung mga galit sa kanya, pumunta doon para bumili ng pagkain. Ang ganda kwento. So ito na. Okay. When Joseph sold, nandito pala ito. Meron pa pala, bukod doon, bago pa ito nangyari na, bago pa itong verse 43:16, ang daming pangyayari hanggang sa nakilala kaagad niya kung sino yung mga kapatid niya, pero hindi siya nagpakilala muna. Ang daming mga pangyayari, binili niya, pero nung time na gusto niya nang sabihin na siya si Joseph, sinabi niya, kailangan niyo munang dalhin dito. Tinanong niya kung meron pa siya isang kapatid, sinabi meron, pero hindi siya isinama kasi kapag nawala pa yung isang kapatid, mamamatay yung kanilang tatay. Pero pinagpilitan niya na isama yung isa pang kapatid. At ito na nga. Fast forward tayo. So yung ibang kwento, yung ibang detalye, basahin nyo yan sa Bible. Na andun, sarap basahin ang kwento ni Joseph. Yung detalye no, ang sarap basahin. Ngayon, ito na. Nung dumating na yung mga kapatid niya at kasama si Benjamin, when Joseph saw Benjamin with him, he said to the steward of his house, "Take these men to my house, slaughter an animal, and prepare a meal. They are to eat with me." So malapit na yung kanilang eat all the time. Nagpapatay na siya ng mga katatabang hayop para magkaroon sila kung pagkakataon nakakain at makasama sa Diyos. So doon natin malalaman kung anong ginawa. Okay? Now, the verse 33, the men had been seated before him in order of their ages, from the firstborn to the youngest, and they looked at each other,
Kahit naman sinong tao, hindi mo kilala yung nagpapakain sa'yo, tapos paupuhin kayo ng sunod-sunod. Kahit ako magugulat, alam niya. Diba? So ito, verse 34. When portions were served to them from Joseph's table, Benjamin's portion was 5 times as much as anyone else. So they feasted and drank freely with him. So ito yun eh. Ito yung eat all you can do. Pero mo, 5 times yung portion ni Benjamin. So kahit sino magugulat, tangkit siya ang dami. Siya yung pinakamaliit, siya yung bunso. O di ba siya yung naka-anli? So damay-damay tayong lahat. Di ba? Damay na. Kaya nga, tatanong, bakit ganun? Bakit siya ang may anli? Bakit kami yung irregular lang? Regular lang yung serving. So, hindi pa nila alam na si Joseph yung governor ngayon dyan, siya in charge sa food. So, hindi pa nila alam na kaya. Pero, ganun pa man, nakishare na rin sila. Kumain na rin sila nung portion ni Benjamin. Actually, naalala ko bigla. Meron akong alam na restaurant na pinakatinan nila. Pag kumain ka ng chicken, may unli rice. Pero halimbawa, meron ako alam na yung kasama, hindi siya nag-unli rice. Regular lang. Kasi yung kasama niya unli rice. Pero kapag, kuya, isa pang rice. Naglalagyan, pakidalawa. Sabihin ko kasama. So, parang ganito ang nangyari. Nakishare sila doon sa portion na unli. Eat all you can. Doon sa portion ni Benjamin, nakishare sila. Pero, ang nakakatuwa nga doon, hindi nila alam kung bakit nangyayari. Hindi nila alam. So, tingnan natin. Picture of abundance, even in the famine. Ang ganda, no? So, kung si Lord pala ay kasama natin at sumusunod lang tayo sa kung ano ang kanyang gustong ipagawa, to, with obedience to God, there is provision. Sa panahon ng tagutom, sa panahon na tayo ay nagkukulang, si Lord hindi nagkukulang. Maaring tayo sa sarili natin nagkukulang tayo sa Lord. Pero ang Lord, hindi siya nagkukulang sa atin. Tapat siya sa pangako niya. Sa isang kondisyon, sumunod lang sa kanan. Obey Him. Maging obedient lang tayo. So yung susi, obedience. Yun ang susi. Sumunod lang tayo sa gustuhan ng Panginoon. Magkakaroon tayo ng unli provisions. Yes, totoo yan. Marami nakakaranas mo sa akin din. Maging obedient lang tayo sa Panginoon. Tulad ni Joseph, kapag obedient tayo sa Panginoon, pwede tayo mag-eat all you can kahit meron tagutom. Amen? Ito yan, nangyayari yan. Hindi lang, marami tao nangyayari sa ganyan. Nakaka-experience sa ganyan. Kaya nga lang iba, minsan, hindi na-experience yan kasi may sarili silang gustong gawin sa buhay nila. Hindi nila sinusunod kung ano yung gusto ipagawa ng Lord. Sabi nga nila, don't be Lord, don't be. What up? Kaya yun, si Lord, hindi rin siya pinaprovide. Kasi gusto mo sarili mo masunod. So sige, tingnan natin kung kaya na sarili mo. Kung ikaw, sa dalawang paa mo kaya mong gawin pag dumating yung time na matungin buwan ko to, tagayin. Pagbagsak natin dyan, Lord, sorry, nandito na ulit ako. Yun ang bagsak. Pero kung umpisa pa lang, sunod lang tayo sunod sa Lord. Kasi ang Lord naman, hindi na tayo i-guide sa masamang daan. Lahat yan, gagawin tayo kung saan mas maganda. Lahat yan para sa kabutihan natin. Kaya ang pinakamaganda talaga, sumunod lang tayo. Huwag na tayong don't be Lord, wag ako. Iba na lang. Sige, sa iba ibibigay ng Lord ng kanyang provision. Now, point number 2. With Him, you can feed and forgive your hungry neighbors. So verse 32 of chapter 43, they served him by himself, the brothers by themselves, and the Egyptians who ate with him by themselves, because Egyptians could not eat with Hebrews, for that is detestable to Egyptians. So,
Joseph ordered the food to be served to his brothers who hurt him. He chose obedience over bitterness. So ganun pa man, nasaktan siya, sinaktan na siya ng mga kapatid niya, pero ang ginawa pa rin niya, pinakain pa rin niya. Sa iba-iba, alam ko, ordinaryong tao, sabihin sa'yo, gaganyan-ganyan mo ako, muntik mo na akong patay, tapos papakainin pa kita. Ano ka? Hilo? Ordinaryong tao. Ordinaryong tao. Matapos ba akong awayin? Matapos ba akong saktan? Tapos pupunta ka sa akin? Gusto mong makikain? Ano ka? Swerte? Mga ganyan mong naririnig natin. Maraming ganun. Pero tingnan natin si Joseph. Tularan natin siya. Kahit na anong sakit ang ginawa sa kanya, ng kanyang mga kapatid, ito siya. Pinagpatay ng hayop, pinakain doon sa kanyang sinner. Hindi na inisip kung anong ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. Hindi niya inisip yun. Ang ginawa lang niya, pinili niyang maging masyumaring. Pinili niyang sumunod kisa magtanim ng galit. Mas pinili niya yun. At ito, ang kanyang mga haters. Tingnan natin. 10 brothers. Actually, kaya 10 lang siya. Kasi si Benjamin naman, hindi kasali doon sa mga nagplano na ibenta siya eh. Napatayin siya. Hindi kasama si Benjamin kasi siya yung bunso. Si Benjamin kasi ay kapatid. Mahal na mahal ni Joseph si Benjamin kasi siya ay kapatid ni Joseph sa ina. Okay? Sa mother. Kay Rachel. So, si Benjamin at si Joseph ang totoo magkapatid lang. Yung ibang kapatid sa tatay lang. Okay? So, ito. 10 brothers who rejected him and sold him. And then, the Midianites, ito yung traders na bumili sa kanya at ibinenta rin siya. Okay? Ito, si wife of Potiphar who falsely accused him of attempted rape. So makikita natin, sa Bible, there is no account in the Bible of Joseph fighting back or retaliating against any of these people. Wala tayong makikita kahit ilang beses nating basahin yung account ni Joseph. Walang account doon na nagsabing gumanti siya, nagalit siya. Wala eh. Ang sinasabi lang lagi sa Bible ay, the Lord is with him. Kaya nga, ganun na lang ang ginawa niya. Sumunod lang siya, sumunod, at nag-prosper siya lahat, naging maayos ang takbo ng kanyang ginagawa. Naging maayos ang buhay niya. At hindi lang siya. Pati lahat ng nasasakupan sa Egypt, pati lahat ng ibang lugar na buhay, di ba? So, tingnan natin. So, sa Genesis 50:20, sabi doon, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Before nitong verse 20, sa naunang verses, nung after nang mamatay yung kanilang tatay, si Jacob, ang bilin sa mga kapatid, bumalik kayo kay Joseph. Humingi kayo ng tawad sa kanya sa ginawa nyo. Ito na. Bumalik yung mga kapatid niya at ang sabi lang, true, inihagis. Hindi, ang sa totoo niyan, nagpatira pa sila, nanikluhod sila kay Joseph at humingi ng tawad. At ang sabi ng mga kapatid niya, gawin mo na lang kami mga slaves. Pero ang sabi ni Joseph, sa verse 19, 50 of Genesis 50, verse 19, don't be afraid. Am I in the place of God? So, yun ang sabi niya. Hindi siya nagsabi ng kung ano man. Basta wala siya. Hindi siya yung Diyos para maikondi na yung mga kapatid niya. Sabi lang, don't be afraid. Kasi nga, sabi niya sa verse 20, you intended to harm me. Gusto niyo saktan ako. But God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So yun pala ang purpose ng Lord. Nung huli na, nung malaman nila yung gusto mangyari ng Diyos. Ngayon pala ay para sa ikabubuti ng lahat. Kaya pala nangyari yun. Minsan kasi,
sa ordinaryong tao sa atin dito, minsan kasi may nangyayari sa buhay natin na minsan, Lord, bakit naman ganun? Bakit ganito ang nangyari sa akin? Hanggang sa huli, saka lang natin marirealize, kapag may nangyari ng maganda sa buhay natin, saka lang natin marirealize, kaya pala Lord, kaya pala nangyari sa akin ito, dahil ito pala ang gusto mo mangyari sa buhay ko, maging maayos, maging masagana ang buhay ko. Kaya sa huli pa lang natin marirealize. Kasi, yun nga wala pa naman nakakarating doon sa future, di ba? Dahan-dahan, step by step, inaayos tayo ng Lord para makarating tayo sa magandang kalalagyan natin. So, ito yung nangyari kay Joseph. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many. Ganda, no? Etong tuwa ko sa kwento ni Joseph. Kahit ilang beses kong basahin, iba-iba yung lumalabas na wisdom, na revelation ng Lord. Kaya sabi ko kahapon, iba. Tapos ngayon, iba na naman. So, si Lord ang kikipag-usap. So, ito, Joseph was not swayed or shaken by the cruelty and hatred of the world. He was sensitive and obedient to God, which guided every action he took. Nakikinig lang siya, sumusunod, wala naman siya ibang ginawa basta sumunod lang siya at hindi niya pinansin kung ano man ang mga nasa paligid na uma-attack sa kanya. Wala yan. Si Lord ang susundin ko. Si Lord bahala sa akin. So, wala. Hindi niya pinansin. Hindi siya nagtanim ng galit. Kasi sa iba-iba lang, kayong 10 kayo, binenta niya. So, wala siyang ganun. So, he forgave his brothers who betrayed him. Forgiveness is evidence of God's presence in Joseph's life. So, ito yung highlight natin dito sa ating series ngayon. Forgiveness. Kahit na anong ginawang kasamaan o pagkakamali sa atin, ng sino man, unang-una, halimbawa, kapamilya natin, kaibigan natin, pinagkakatiwalaan natin, mas mabuti, patawarin na lang natin sila. Kasi si Lord nga, pinatawad tayo sa ating mga nagawang kasalanan, how much more tayo, tao lang. So, patawarin na rin natin sila. At maganda naman yung yung promise ng Lord, kagaya ng ginawa niya kay Joseph. So, forgiveness, pagpapatawad, ito ang pinaka-important. Ito ang highlight dito sa Eat All You Can. Kasi, forgiveness releases both others and yourself. It is a powerful manifestation that when God dwells within you, o within us, the impossible becomes possible. Diba ang ganda, no? Minsan kasi kapag against tayo sa gusto mangyari ng Lord, wala lang mangyayari Kaya na to, God dwells within you, the impossible. Kasi kung hindi pinili, kung ang pinili halimbawa ni Joseph noon ay hindi magpatawad, nagalit siya doon, hindi naman mangyayari itong kwento na to na makakasama ulit niya yung mga kapatid niya, makakasama niya yung tatay niya bago mamatay, makikita niya yung kapatid niya si Benjamin. Hindi mangyayari yan kung pinili ni Joseph na magalit, magtanim ng sama ng loob. Pero hindi, ang pinili niya magpatawad. Kaya yung imposible, naging posible. Okay? So kay Joseph nangyari yan. Sa atin pwede rin mangyari ito Kaya din natin gawin to. Piliin natin yung pagpapatawad na nanggagaling, yung pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon. Kasi meron din tayong may experience na ganito na lahat magiging posible with the Lord. Hindi natin kayang tayo lang. Tao tayo, hindi tayo Diyos. So, with the Lord, with Him, magiging possible yung mga impossible. So, yun ang power of with Him. Ngayon, ito ang ating katanungan. Ano ang mga ingredients ng tagumpay sa buhay ni Joseph? Bakit nagawa ni Joseph na madali magpatawad at magpalaya sa mga taong labis na nakasakit sa kanya? So mamaya, usap tayo, kwentuhan tayo. Ano ba ang sinabi sa atin ng Holy Spirit sa Eat All You Can in the season of hunger. So example natin si Joseph. So okay? Amen.